Kyle anak, pasensya ka na talaga ha, at hindi na kita kayang paaralin pa. Bungad ng ina ni Kyle sa kanya. Po, mama naman, magkukuleyo na ako oh. Ngayon nyo pa talaga ako balak na patigilin. Nadidismay ang sad ni Kyle. Anak, alam mo naman na ginagawa ko ang lahat, hindi ba? Alam mo naman siguro na ako lamang mag-isa ang bumubuhay sa'yo. Kaya't sana naman ay maintindihan mo kung bakit ipapatigil kita sa pag-aaral mo. Paliwanag ng kanyang ina. Pero Nay, hindi ba napag-usapan na natin ito? At saka, nagpa-part-time naman po ako kasama sa Tiyo Lolong. Kaya't Nay, please naman po, hayaan niyo na po akong magpatuloy sa pag-aaral. Pakiusap ni Kyle. Anak, makinig ka na lamang sa akin. Paanong makikinig ako sa inyo, Nay? Na halos nga araw-araw ay tumutulong ako sa inyo eh. Tapos ngayon ay malalaman ko na lang din na ipapatigil niyo pala ako sa pag-aaral. At saka sa totoo nga niyan, ako na nga lang yung bumubuhay sa atin. Saka ka na lang maghahanap ng paraan kapag wala na talaga akong magagawa sa buhay ko. Estudyante lang ako, Nay. Hindi niyo ba naiisip na halos lahat ng pera ko ay binibigay ko na lamang sa inyo sapagkat kailangan nyo? Tapos ngayon ang dali-dali nyo lang sabihin na itigil ko ang aking pag-aaral. Hindi maiwasang magalit ni Kyle. Kyle anak, aanhin mo naman yung pag-aaral na yan ha. Ano? Aanhin? Ma, importante ang edukasyon. Lalong-lalo na't nasa Pilipinas tayo. Kailangang makapagtapos ng kolehiyo upang ako ay makapagtrabaho ng tama at profesional para hindi na tayo minamalit ng mga kapitbahay natin. Sus, huwag mo ang isipin ang mga bagay na yan, Kyle, sapagkat kahit na maging mayaman man tayo, ay alam ko na mamalitin na naman tayo ng mga kapitbahay natin. At isa pa, baka nakakalimutan mo na meron tayong presidente na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya't ngayon, sabihin mo sa akin kung importante ba ang pag-aaral o hindi. Hindi lamang ang presidente na yun ang makapagpapatunay anak, maging sina Pacquiao at ang iba pang mga artista naging matagumpay sa kanilang buhay kahit hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Paliwanag ng kanyang ina. Ano? Grabe naman ma, hindi ko na talaga alam kung saan mo nakuha ang mga ganyang pag-iisip. Aminin ko na oo, alam ko naging matagumpay sila sa kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga talento at mga diskarte sa buhay. Pero hibain mo ko ma, wala akong talento ng pagbabaksi, kagaya na lamang ni Pacquiao. Wala akong talento sa pag-acting, kagaya na lamang ng mga artista sa Pilipinas. At lalong-lalo na, hindi ako kagaya ng naging presidente natin. Kahit wag mo akong ikukumpara sa iba. Iba ako at iba sila ma. Kailanman ay hindi ako magiging sila at kahit kailan ay hindi sila magiging ako. Seryosong sad ni Kyle. Bahala ka na nga sa buhay mo, Kyle. Basta tumigil ka na sa pag-aaral mo at i-apply na kita ng trabaho doon sa kaibigan ko para naman matulungan mo na rin ako. Hindi ako papayag sa mga ganyan, Nay. Kahit kailan ay hindi ako papayag na matigil ako sa pag-aaral ko. Nakasalalay dito ang kinabukasan ko. Kyle ano ba? Bakit ba ang tigas-tigas ng ulo mo? Sabing tumigil ka na sa pag-aaral mo at tulungan mo na lamang ako. Mahiya ka naman sa tiyo lolong mo. Nakatira na nga lang tayo dito sa bahay niya ay wala pa tayong ambag sa kanya. Ma, uulitin ko lang ha, hindi ako titigil. At isa pa, bakit ako mahihiya kay tiyo lolong? Nagaling mismo sa kanyang mga bibig na okay lang sa kanya na tumira tayo dito at kahit hindi tayo tumutulong sa kanya sapagkat ito lamang ang maitutulong niya sa akin at saka wala kang dapat na ipag-alala sapagkat nangako tayo kay tiyo lolong. Natutulungan natin siya kapag naging matagumpay na ako sa buhay. Nababaliw ka na ba, Kyle? Narinig ko kagabi ang tiyo mo at ang sabi niya ay pagod na raw siya sa atin. Kaya nga bago ko sabihin sa'yo na tumigil ka na sa pag-aaral mo ay inisip ko talaga ito ng inisip kung karapat-dapat ko bang sabihin sa'yo. Kaya't makikinig ka ba sa akin o lalayas ka dito? Banta ng kanyang ina. Hindi nga po ako titigil sa pag-aaral ko. At isa pa, kahit anong gawin mo, ay hindi mo ako mapapaalis sapagkat bahay ito ni Tiyo. At isa pa, isusumbong kita sa kanya. Inisasaad ni Kyle at agad na aalis na sana nang biglang dumating ang kanyang tiyo lolo. Anong isusumbong mo, Kyle? May problema ba kayo, ate? Tanong kaagad ng kanyang tiyo lolo nang dumating ito sa kanilang bahay na siya namang naging dahilan upang kabahan ng kanyang ina. Huwag tayong mag-usap dito sa terrace, tito.
Mas mainam na sa sala na lamang tayo mag-usap. Suwestyon ni Kyle. Okay, sige. Magbibihis lang muna ako ha. Hintayin niyo ako sapagkat mukhang seryoso ata ang usapan na ito. Biro sa kanya ng kanyang tiyo. Ay, wag na Lolong. Wag ka nang mag-alala. Wala tayong pag-uusapan. Binibiro ka lang ni Kyle. Hindi ba Kyle? Tanong ng kanyang ina sa kanya. Anong wala? Meron. At saka, pwede ba ma? Kahit ngayon lang, hayaan niyo akong sabihin kung ano man ang gusto ko. Inis na saad ni Kyle. Tignan mo nga Lolong, napakatigas talaga ng ulo ng batang ito. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko dito. Pagdadrama ng kanyang ina. Ate, hayaan mo na yun si Kyle at mukhang alam ko naman na kung ano ang pinag-aawayan nyo. Sandali lang ha, at magbibihis lang muna talaga ako. Paalam ng kanyang tiyo Lolong at agad nang umalis. Sa tingin mo ba ay hayaan kita sa mga gagawin mo sa akin ma? Diyan ka nagkakamali at baka maging si tiyo Lolong ay maging kalaban mo rin. Kaya't huwag mo na kasing ipagpilitan pa at baka ikaw pa ang lugi rin sa uli. Sad ni Kyle sa kanyang ina. Kaya't napakunot na lamang ito ng loob at matalim na tinignan si Kyle. Habang si Kyle naman ay hinihintay ang pagbabalik ng kanyang tiyo Lolong. Maya-maya ay agad rin namang bumaba ang kanyang tiyo. So bakit ba kayo nag-aaway dalawa, Ber? Tanong kaagad ng kanyang tiyuhin nang makababa na ito. Wala kaming pinag-aawayan, Lolong. Sagot kaagad ng kanyang ina. Tama, wala nga. Ani na lamang ni Kyle. Wala naman pala eh. So ano pang pag-uusapan natin? Nagugulo ang tanong ng kanyang tiyuhin. Wala kaming pinag-aawayan, tiyo. Pero gusto ni mama na tumigil na ako sa pag-aaral ko. Dahil na raw narinig niya mula sa inyo na pagod ka na sa amin sa pagiging pabigat namin sa bahay. Kaya tiyo, gusto kong malaman kung totoo po ba ang sinabi ni mama. Diretsa ang tanong ni Kyle. Ha? Wala akong sinasabing ganyan ate ha. At saka, baka iba ang narinig mo kagabi. May kausap kasi ako at sinabi kong pagod na ako. Tapos bigla na lamang nalipat kagad sa tanong kung ang bigat-bigat na ba ng pakiramdam ko at saka kung kamusta na kayo. Ate, wala akong sinasabi na pabigat kayo ni Kyle sa bahay ko. Masaya nga ako at nandito kayo eh. Sad ng kanyang tiyuhin. Yun naman pala na eh. Ikaw talaga, kung ano-ano yung mga naririnig nyo. Sabihin nyo na lamang kasi na gusto nyo lang talagang magtodo trabaho ako para may pera akong may bibigay sa'yo sa mga bisyo mo. Tama ba? Ani ni Kyle, na siya namang naging dahilan upang mapayuko ang kanyang ina. Ate, huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo paalisin hanggat wala pa akong asawa at mga anak. At saka huwag mo nang ipatigil sa pag-aaral itong si Kyle sapagkat napaka-importante niyan sa kanya. Ikaw lang rin naman ang makakabenepisyo niyan kapag nagkataon eh. Kaya't hayaan mo na lamang siya, okay? Sad ng kanyang tiyo. Pero Lolong, ate wala nang pero. At saka itigil mo na nga yung pagbibisyo mo. At baka una ka pang magpaalam sa akin yan eh. Sabi ni Mang Kanor nang magkita kami ay may utang ka pa sa kanyang alak at sigarilyo. Ate, mag-focus ka naman sa pag-aaral ng anak mo. Sita ng kanyang tuwin sa kanyang ina. Kaya't walang nagawa ang kanyang ina. Okay sige, hindi na ako mangingialam sa iyo Kyle. Ate, anong hindi mangingialam? Mangingialam ka pa rin sapagkat anak mo siya. At saka isa pa ha, tulungan mo siya sa kanyang pag-aaral. Pero kung ayaw mo, ay ako na lamang ang tutulong sa pamangkin ko. Ani ng kanyang tiyuhin. Kaya't dahil sa inis ng kanyang ina, ay padabog itong umalis. Mama, huwag kang umalis. Tawag ni Kyle dito. Kyle, iho, hayaan mo na yung mama mo. Ganyan na talaga yan. Ayaw kasing tumigil sa kanyang pagbibisyo eh. Ay nako, sumasakit na talaga ang ulo ko sa kanya. Mabuti na lamang talaga at hindi ka kasing tigas ng ulo ng mama mo. Natatawang saad ng kanyang sugi. Buti na lang po ay nagmana ako sa inyo, tiyo. At saka, tiyo, maraming salamat ha. At nandito ka talaga palagi para sa akin. Nakasuporta ka sa akin sa lahat ng mga bagay na gusto kong gawin. Lalong-lalo na sa mga pangarap ko. Ikaw ang nagsisilbi kong ama. Pagpapasalamat ni Kyle sa kanyang tiyuhin. Walang anuman yun Kyle. Pamangkin kita at ako ang tiyuhin mo. At saka, wala kang ama. Kahit bilang iyong tiyo, ay gagawin ko ang lahat para maging maayos ang kalagayan mo sa buhay. Kahit kailangan mong galingan sa pag-aaral mo. Dahil isa lang ang masasabi ko sa'yo, hindi na kita matutulungan kapag nagkapamilya na ako. Paalala ng kanyang tiyuhin. Alam ko po yun, tiyo. Kaya nga hindi na talaga ako tigil sa pangarap ko eh.
hanggang sa alam kong may isang taong naniniwala sa kakayahan ko. Seryosong saad ni Kyle, kaya't agad naman siyang tinapik ng kanyang chewin sa balikat. Yan ang gusto ko sa'yo, iho. Kaya't halika at magluluto tayo ng ating hapunan. Suwestyon ng kanyang tiyo at agad naman na silang nagluto at kumain. At dahil nga sa doon nakatira si Kyle sa kanyang chewy, ay malaki ang utang na loob niya rito. Kaya't ginagalingan niya talaga sa kanyang pag-aaral. At hindi nga nagtagal, ay agad naman siyang nakapagtapos ng pag-aaral. Habang ang kanyang chewy naman ay kinasal na at may asawa na. Chong, tawag ni Kyle sa kanyang chewy. O Kyle, congrats ha. Masaya ako at nakapagtapos ka na rin ng kolehiyo. At saka, siya ang tiya Marilyn mo. Siya ang asawa ko. Pakilala ng tiyo lolong niya sa kanyang asawa. Magandang hapon po, tiya Marilyn. Pwede ko bang makausap ng solo si tiyo lolong? May pag-uusapan muna kami. Ani ni Kyle. Sure Kyle. Mahal, sa taas muna ako ha. Paalam ng asawa nito. Nang masiguro ni Kyle na nakalis na nga ang asawa ng kanyang chewy, ay agad na siyang nagsalita. Tiyo lolong, congrats pala at kinasal na pala kayo. Pasensya ka na ha, at hindi ako nakapunta sa kasal nyo. Nagkataon kasi na naging busy ako eh. Ani nito. Okay lang yun Kyle. Alam ko naman. Kahit walang problema sa akin yun. Yan lang ba ang sasabihin mo? Tanong ng kanyang chewy. Hindi po tiyo. So ano? Kasi naalala ko noon na sinabi mo sa amin ni Mama na aalis lang kami sa bahay mo kapag may asawa ka na. At may asawa ka na po tiyo. Kahit itatanong ko lang po sana kung paalisin nyo na po kami dito. Kasi wala pa akong trabaho eh. Nag-aalala ako kung saan kami titira ni Mama. Malungkot na saad ni Kyle. Ay naku, ikaw talagang bata ka. Kung ano-anong nasa isip mo. Natatawang saad ng kanyang chewy. Po, hindi ko naman kayo paalisin eh. At saka, may asawa ako at wala pa kaming anak. Kahit hindi ko kayo paalisin dahil nag-aalala pa rin ako sa iyo at kay ate. Pero hindi ko naman may papangako sa inyo na habang buhay kayong titira dito dahil sa hindi natin alam ang takbo ng panahon. Ano po ba ang ibig mong sabihin, tiyo? May papayo po ba kayo sa akin kung ano talaga ang dapat kong gawin? Tanong ni Kyle sa kanyang chewy. Well, sana hindi mo masamain ang sasabihin ko, Kyle. Pero, pwede ka namang maghanap ng trabaho at magtayo ng sarili mong bahay kasama ang mama mo upang makabukod na kayo at hindi ka na mag-alala pa. Pasensya ka na talaga, Kyle. Hindi kasi ako habang buhay na hindi mag-aasawa eh. Nalulungkot na saad ng kanyang chewy. Alam ko naman po yun, Chong. At saka, huwag kayong mag-guilty sa amin. Sa katunayan nga po niyan, kami pa nga po ang dapat na nagigilty sa'yo dahil sa napakalaki ng naging tulong mo sa amin, maging sa aking pag-aaral. Kaya't gaya ng payo nyo, ay mananatili muna kami ni Mama dito habang nagtatrabaho pa ako at nag-iipon para makabukod kami. Saad ni Kyle sa kanyang chewy at niyakap niya ito. Kaya't nang dahil doon, ay todo sikap si Kyle. Hindi naman siya minalas sapagkat agad siyang nakakita ng trabaho at maging ang kanyang ina ay tinulungan rin siya sapagkat palaging nag-aaway ang kanyang ina at ang asawa ng kanyang chewy. Hanggang sa dumating na nga ang araw na nakapagpatayo na rin siya ng kanyang sariling bahay. Doon sa ibang bayan ito ay tinayo dahil doon lamang siya nakabili ng lupa na siyang tinayuan niya ng kanyang bahay. Paano ba yan, Chong? Masakit mang magpaalam sa iyo, pero kailangan na naming bumukod ni Mama. Paalam ni Kyle. Mag-iingat kayo doon, Kyle. Bibisita rin ako paminsan-minsan kapag hindi na ako busy. Alam mo naman na may anak na kami, hindi ba? Kaya't kailangan ko nang magdoble kayod. Saad ng kanyang chewy. Huwag po kayong mag-alala, tiyo. Naiintindihan ko po. Nasanay lang po talaga ako sa inyo. Pero okay lang po. Sige na tiyo, alis na po kami ha. Paalam ni Kyle. Alis na kami. Para hindi ko na yun makita ang asawa mong mas masahol pa sa aso ang ugali, lolong. Kahit nako, kapag nalaman ko na may ginagawang katimonyohan niyang asawa mo sa'yo, maganda yan sa akin. At sana nga lang, yung mga pamangkin ko ay hindi makakuha ng ugali ng ina nila dahil sa sama ng ugali. Hindi maiwasang galit na saad ng ina ni Kyle na siya namang sinita niya kaagad. Matama na nga yan, alis na tayo, kaya't manahimik ka na lamang. Pasensya ka na siya nga kay Mama. Alam mo naman yan. Paghingi ng paumanhin ni Kyle na siya namang tinanguhan na lamang ng asawa ng kanyang chewy.
Mag-iingat kayo. Saad na lamang ng kanyang tsuhin nang tuluyan na ngang umalis na Kyle. Lumipas ang ilang taon ay nagkaroon na ng anak ang kanyang tito. Mga dalaga na ito at binata. Agad namang natunto ng kanyang tsuhin ng kanilang bahay sapagkat sa tuwing kaarawan ni Kyle ay iniimbita nila ang kanyang tsuhin dahil malaki ang kanyang utang na loob rito. Happy birthday Kyle! Bati sa kanya ng kanyang tsuhin. Mabuti na lang talaga at nakapunta kayo dito, tiyo. At himalabo kayo. Natutuwang saad ni Kyle. Sus, alam mo naman na pupunta talaga ako palagi. Kaso nga lang, si Myra at Ken ay nahihiya sa'yo. Natatawang sagot ng kanyang tsuhin. Naku mga pinsan, huwag kayong mag-alala at mahiya sa akin. Kahit na hindi ako nakasubaybay sa paglaki nyo, ay wala namang nagbago sa pananaw ko sa inyo bilang pamilya ko. Kahit huwag kayong mahiya sa akin. Okay ba yon? Ani ni Kyle. Nagtanguan naman ang kanyang mga pinsan at nang dahil doon ay madalas na lamang si Kyle na bumibisita sa kanyang tsuhin upang maging close niya na rin ang kanyang mga pinsan. Subalit nagpaalam si Kyle sa kanyang tsuhin na baka huling bisita niya na ito. Ibig bang sabihin nito ay matagal-tagal kitang hindi makikita, Kyle? Malungkot na tanong ng kanyang tsuhin. Parang gano'n na nga po, tiyo. Kailangan ko kasing umalis eh. May business project kasi kami. Pero wala naman po kayong dapat na ipag-alala dahil sa kapag may problema ka, ay matatawagan mo naman po ako kaagad. Hindi lang ako sanay na hindi kita nakikita, Kyle. Ani ng kanyang tsuhin. Sus, ganito po talaga ang buhay ng mga matatanda, tiyo. Kailangan mo talagang magsakripisyo. At nandiyan naman po sina Myra at Ken na mag-aalaga sa'yo. Kaya't sana naman ay tumigil ka na sa pagtatrabaho. Tapos naman na ang mga anak mo sa pag-aaral. Kaya't sila naman po ang bubuhay sa'yo. Suwestyon ni Kyle. Sana nga ay ganyan kadali, Kyle. Bulong sa kanya ng kanyang tsuhin na siya namang hindi narinig ni Kyle. Po, wala iho. Mag-iingat ka na lamang doon ha. Mamiss talaga kita. Malungkot na saad ng kanyang tsuhin at niyakap ito. Maging si Kyle ay nalungkot rin sapagkat hindi niya makikita ang kanyang tsuhin na siyang naging ama niya noon. Pero ganito naman talaga ang buhay. Kailangan mong maging matapang upang maging independent ka at maging matapang sa mga haharaping problema sa buhay. Isang araw, 10:00 ng gabi na nakauwi si Kyle sa kanyang bahay. Nang mapansin ng kanyang tsuhin na matagal-tagal na rin niyang hindi nakita. Nakaupo ito sa tapat ng kanyang pintuang nakasarado at sa kanyang tansya ay kanina pa siya nito iniintay. Chong, tawag ni Kyle dito at agad naman itong tumayo. Kyle, bati nito. Tiyo Lolong, ano pong ginagawa niyo rito? Takang tanong ni Kyle sa tsuhin. Salamat naman sa Diyos at nandito ka na, Kyle. Masaya ang ngunit ng hihinang sambit nito. Agad namang lumapit si Kyle at tinawag ang kanyang ina. Ma, nandito po si Tiyo Lolong. Tara Tiyo, pasok na po tayo. Suwestyon ni Kyle at agad naman na silang pumasok sa bahay nito. Lolong, anong ginagawa mo sa oras ng gabi, Aber? Mataray na tanong ng kanyang ina. Ma, pwede ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Mabuti pa ay kumuha ka na lamang ng pagkain. At sa tansya ko ay hindi pa kumakain si Tito. Dahil nang tinawag niya ako kanina ay nanghihina ang boses niya. Wika ni Kyle. Okay sige. Ay naku, problema na naman. Hirit pa ng kanyang ina bago kumuha ng pagkain. Okay na. Ani na lamang ng ina. Sabay bigay ng pagkain dito. Pinakain muna nila ang kanyang tito bago ito tuluyang tinanong. Pasensya na kayo at nanghihina talaga ako kasi kanina pa ako walang kain. Ani ng kanyang tsuhin. Ganun ba? Sige Tiyo, kumain lang po muna kayo ng kumain hanggang sa kayo po ay mabusog yan. Naaawang wika ni Kyle. Ano ba kasing nangyari sa'yo at mukhang asong kalye ka na ata ngayon? Diyos ko Lolong, huwag mong sabihin sa amin na inabandona ka na ng asawa mo Prangkang saad ng ina ni Kyle. Ma, pwede ba? Huwag kang sumingit dyan. At saka pwede ba umalis ka na muna? At kami na muna ang mag-uusap ni Dito. Kapatid mo pa naman si Tiyo, pero ginaganyan mo. Suwail ni Kyle sa kanyang ina. Kaya't napatahimik na lamang ito. Ano ba kasing nangyari Tito? Nag-aalalang tanong ni Kyle. Kaya't agad naman ng kwento ang kanyang tsuhin. Ayon dito, ay pinalayas raw ito ng 2 anak at hindi binigyan ng perang pangkain. 50 pesos lamang ang inabot ng anak nito
kulang pa sa pamasahe papunta sa kanya. Kahit imbes na kumain, ay mas pinili na lamang nitong pumunta sa kanya. Dala ng gutom, ay nanghihina na ito habang hinihintay siyang umuwi. Nakaramdam siya ng awa at pasasalamat sa kanyang sarili. Mabuti na lamang at hindi siya sumama kanina sa inuman. Kung nagkataon pala'y baka nawala na ng malay sa gutom ang kanyang tsuhin. Isipin pa lamang ay hindi niya na ito kinaya pa. Kaya naman labis ang pagtataka niya kung anong klaseng puso ang meron ng mga pinsan niya at nakayanan ng mga itong pabayaan ng sarili nilang ama. Ipinasa ako ni Myra sa kuya niyang si Ken kasi ang sabi niya ay hindi na raw niya ako kayang alagaan. Nahihirapan na raw siyang alagaan ng 3 niyang anak. Tapos dagdag alagain pa raw ako. Nanginginig sa gutom na paliwanag ng tiyo lolong niya. Mariing na ikuyom ni Kyle ang kamao dahil sa narinig na paliwanag ng kanyang tsuhin. Ngayon namang nakahiga na ako nakatira, ipinasa niya naman ako kay Myra. Ang dahilan ni Ken ay hindi niya na raw ako kayang pakainin pa. Patuloy nito sa pagpapaliwanag. Hindi kayang pakainin? Ang babaw naman ang naging dahilan nito. Kaya nitong pakainin ng kung sino-sino nitong babae. Minsan pa nga ay binibilan pa nito ng iba't ibang mamahaling bag, damit at kung ano-ano pang mga gamit ang nobya nito. At buong yabang nitong pinopost sa social media. Tapos ang sarili niyang ama na nagpalaki sa kanya ay hindi nito magawang pakainin. Napakawalang kwentang mga anak talaga nila. Si Myra naman ay wala nang pagpapasahan sa akin. Kahit pinalayas niya na lamang ako at binigyan ng 50 pesos. Ang dahilan naman niya ay hindi niya na kayang alagaan ng matandang kagaya ko na mahirap intindihin. Mangiyak-ngiyak na wika ni tiyo lolong niya. Hindi ko alam kung saan pa ako bandang mahirap intindihin dahil ani nito sabay pulas ng luha sa mga mata. Hindi ko naman sila pinapahirapan. Kinakain ko kung ano ang nasa mesa nila. Tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Yung kaya na lamang ng katawan ko. Dahil sa matanda na ako hindi ko na kayang gawin ang lahat ng bagay na iyon. Ganun nga siguro talaga ang isang anak kapag matanda na ang magulang nila at wala nang pakinabang ay pinapabayaan na lamang nila at ayaw na nilang tiisin at nahihirapan na silang intindihin pa. Naaawang tinignan ni Kyle ang kanyang tuwid. Alam niya ang hirap na ginagawa doon ng tsuhin niya para sa mga mahal nitong anak. Sa edad na 40 mahigit, ay pumanaw ang asawa nito, kaya't mas nag-focus na lamang ito sa 2 niyang anak. At ngayon ay binabaliwala na lamang siya ng mga ito at inakwit. Pinagtapos nito ng pag-aaral si Ken sa pamamagitan ng construction, kaya't labis ang saya nito noong graduate si Ken. Pinag-aral nito noon sa kolehiyo si Myra at pilit na iginapang para lamang matupad ang pangarap ng pangalawang anak na babae. Ang kaso'y nagpabuntis lamang si Myra at binaliwala ang sakripisyo ng kanyang ama. Tapos ngayong matanda at wala ng kakayahan si tiyo lolo, ay ganoon na lamang kadali sa mga ito na itakwil at pabayaan ng matanda. Hayaan mo tiyo, yung mga ganyang mga anak, may tamang karma rin sa kanila. Mismong tatay nila binabasura nila. Nakikita ng Panginoong Diyos ang ginagawa ng mga anak mo. Kaya huwag ka nang malungkot. Ani na lamang niya. Ang totoo niyan, kahit siya ay nakakaramdam ng inis sa mga anak nito, pero kaysa piliing magalit at suguri ng mga walang kwenta nitong anak, ay mas pinili na lamang tignan ni Kyle ang positibong parte. Salamat pa rin talaga at naisip nitong pumunta sa kanya at hindi piniling magpalaboy-laboy na lamang sa kung saan na mas delikado pa kung mangyayari yun. Salamat Kyle. Maraming salamat. Mangiyak-ngiyak na wika ni tiyo lolo. Siya bilang isang anak ay hindi niya kayang isipin na gawin ang ginawa ng mga pinsan niya sa mga magulang nila. Hindi man sila palaging nagkakasama ng mga magulang at iba pang mga kapatid, ay alam niyang hindi nila magagawang pabayaan na lamang ang mga magulang nilang siyang nag-aaruga at nag-aalaga sa kanila noong mga masus pa lamang at walang alam sa mundo. Malaki ang kanyang utang na loob sa kanyang tsuhin at ipinagpapasalamat nila ng labis ang buhay nila sa kanilang mga magulang. Kaya hindi nila kailanman maaatib na itakwil na lamang ang mga ito dahil sa mga dahilang walang kakwenta-kwenta. Alam niyang hindi natutulog ang karma para sa mga taong may mga masasamang ugali at wala siyang ibang hinihiling. Kung hindi sana ay dumating ang araw na katukin ng karma ang bahay ng mga anak ni tiyo lolo. 3 buwan rin na natili si tiyo lolo sa kanya bago ito umuwi sa probinsya nila.
upang makasama ang kanyang mga magulang. Ang isa pang kapatid ng tiyo ni Kyle ay labis ring nalungkot nang ito ay nangyari sa kanyang Chewie. Kung ano man ang reaksyon ng sarili nitong mga anak, ay wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga lamang ngayon ay alam niyang nasa ligtas na lugar na ang kanyang Chewie. Dahil na rin sa malaki ang kanyang utang na loob dito, ay bilang kanyang pagtanaw ay aalagaan niya na lamang ito, kagaya ng kung paano siya alagaan noon ang kanyang Chewie, nang walang tumatayong ama para sa kanya.